Siguro ay nagtataka kayo sa title ng video na ito. Kaya paglaanan niyo ako ng konting oras dahil baka may ma-share ako sa inyong sikreto kung paano yumaman ng mabilis. Ang bawat tao ay gustong yumaman o di kaya naman mabuhay ng komportable na walang financial problem. Pangarap natin magkaroon ng maraming pera upang mabili natin ang mga bagay na gusto natin. Ngunit naitanong niyo ba sa inyong mga sarili kung paano ba talaga ang yumaman? Sa katotohanan ay wala naman talagang sikreto sa pagyaman at di naman ito nangyayari overnight. Dahil kung meron talagang sikreto para dito, sigurado mag-uunahan ng lahat ng tao para alamin ito. At siguradong lahat ng tao sa mundo ay magiging mayaman na rin. Kaya kahit sabihin pa natin na nanalo ka sa loto, pinamanahan ka ng kayamanan o di kaya naman ay nakapangasawa ka ng mayaman, lahat ito ay dumadaan sa tama at mahabang proseso. Unang-una, hindi ka naman mananalo sa loto kung di ka naman tumataya at umuubos ang pera para lang sa pangarap mong jackpot. Di ka rin naman magkakaroon ng pamana kung di ka rin naman talaga galing sa mayamang pamilya. At lalong di ka makakabingwit ng mayaman kung hindi ka naglalaan ng oras para magpaganda o magpapogi. Ang katagang paano yumaman na mabilis ay nagkalat ngayon sa social media, kaya naman marami ang nabibiktima na nag-aakala na ang pagyaman ay isang madaling proseso lamang, na parang pumipindot ka ng isang button na may on and off. Pero sa katotohanan, maliban na lang kung nanggaling ka sa isang mayamang pamilya, ang iyong pagyaman at pag-asenso ay mapapasayo lamang gamit ang ilang kombinasyon ng sipag, diskarte, tiwala, pasensya, kaalaman, koneksyon at marami pang iba. Sabi nga ni Warren Buffett, my wealth comes from a combination of living in America, some lucky genes, and compound interest. Ang ibig sabihin lamang nito ay marami talagang factors ang magko-contribute bago siya tuluyang naging mayaman. Pero ang malaking tanong ng karamihan, paano nga ba ang yumaman? Well, isa-isahin natin ang mga dapat mong isaisip na tutulong sa iyo para maabot mo ang matamis na tagumpay. Una, kailangan mo magkaroon ng isang goal at pagdanasa kung paano mo maabot ito. Marami ang paraan para kumita ng pera. Mayroong pinipili ang mag-aral at magtrabaho habang ang ilan naman ay magnegosyo o paggamit ng mga talento. Kung may talent ka sa isang bagay, gamitin mo ito para makamtan mo ang yaman na gusto mo. Ang pangalawa, ngayong may goal ka na, ay kailangan mo maging responsable sa landas na iyong napili. Pinili mo yan, kaya kailangan mo itong panindigan. Kaya dapat ay may sapat ka ng kaisipan at karanasan, kaya bago mo pasukin ang isang napipisil mong karir, ay dapat pag-aralan mo itong mabuti at ihanda ang iyong sarili sa anumang pagsubok na iyong haharapin. Ang pangatlo, ang buhay ng tao ay hindi base sa mga fairy tales at sa mga sugar-coated na story of success. Walang madali ang paraan at kailangan mo talaga maglaan ng oras, pawis at kung minsan ay pati dugo at siguradong habang tinatahak mo ang daan na papunta sa iyong tagumpay ay sasalubungin ka ng iba't ibang pagsubok at kabiguan. Ang mga pagsubok na ito ay pilit kang hihilahin pababa. Huwag kang susuko. Kung pagod ka na, magpahinga ka lang pero huwag na huwag mong tatalikuran ng iyong naumpisahan. Ang pang-apat, umiwas sa mga distractions. Isa yan sa pinakamalaki nating kalaban habang isinusulat natin ang kanya-kanyang storya ng ating buhay. Marami ang darating sa ating buhay, mapamaterial man yan na bagay, mga pangyayari o mga taong pilit sisira sa ating focus upang malihis tayo sa tuwid na daan papunta sa ating tagumpay. Isa itong trap na dapat nating iwasan dahil kapag nagpalin lang tayo sa mga distractions na ito, sa halip na marating natin ang dulo ay baka bumalik na lang tayo muli sa umpisa at masayang lahat ang pinaghirapan natin. At ang panghuli ay kailangan maging bukas tayo sa mga bagong impormasyon. Huwag mong isipin na ang nalalaman mo ay mas lamang sa iba. Huwag mong isipin na lahat ng impormasyon ay nasa iyo at hawak mo na. Makinig ka mabuti at suriin ang bawat piraso ng payo na naririnig mo, lalo na sa mga taong may narating na o di kaya naman ay mas lamang ang karanasan sa iyo. Lalo na kung narating na nila ang gusto mong marating. Ang bawat kabiguan na ating nararanasan ay isang patunay na marami pa tayong hindi alam at dapat matutunan sa bundong ito. Pero sa huli, paano mo ba masasabi na mayaman ka na? Ano ba talaga ang basehan at sukatan ng salitang ito? Kailangan mo ba magkaroon ng 50 million pesos sa iyong bank account? Malaking bahay? Mamahaling sasakyan? Sandamakmak na assets? Ang sagot ko ay hindi. Sa modernong mundo ng social media sa panahon ngayon ay naglipa na ang matatagumpay na vloggers na ipinapakita nila ang kanilang kayamanan sa pamamagitan ng mga material na bagay. Mga naglalakihang bahay, mga sasakyan, mamahaling alahas, mga koleksyon ng damit at mga sapatos. Ang tawag dito ay flexing. Walang masama dito lalo na kung may pera kang pinaghirapan mo naman. Yun nga lang, nagkakaroon ng pagkakamali dito
kung ang nanonood ay nagkakaroon ng idea na material na bagay lamang ang basehan ng salitang mayaman. Malayo ito sa katotohanan. Sa aking opinyon, ang pagiging mayaman ay magkakaiba ang interpretasyon sa bawat tao. Para sa akin, masasabi kong mayaman ka na kung may kakayahan kang gawin ang mga bagay na gusto mo at sa oras na gusto mo na hindi mo pinaproblema ang financial na aspeto nito. May mga tao naman na masasabi nilang mayaman sila dahil may pera sila o buo ang kanilang pamilya o di kaya naman ay may maganda silang kalusugan. Pero wag nating kalimutan na para masabi nating mayaman tayo ay kailangan natin maging masaya at kontento sa buhay. Hindi mo kailangang magkaroon ng kastilyo para maging basehan ng iyong tagumpay. Hindi mo kailangang magkaroon ng sandabakmak na mamahaling material na bagay para lamang makipagsabayan sa agos ng lipunan. Lahat tayo ay mayaman base sa iba't ibang aspeto at standard ng ating buhay. Ang mahalaga ay may kakayahan tayong mamuhay na mas mababa pa sa kung ano ang meron tayo kahit alam naman natin na financially capable tayo. Ayan ang sagot ko sa mga taong nagtatanong sa akin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mayaman. Kayo ba, mayaman ba kayo sa sarili niyong paraan? Type niyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.